Okay, hello everyone, welcome to our example number 2. From the given coplanar force system, which consists of two forces and one couple, replace the force couple system with force acting at A. Okay, so we have here our point A dito. And then, meron daw tayong dalawang force and one couple. Okay, so kung makikita ninyo, ang ating mga force, hindi po ba babalikan natin? Balikan lang natin. When we say forces, ano po ba yung mga kanyang unit? Hindi po ba yun yung mga kilonewton, newton, pounds, kilopounds? And then, kung meron pang ibang unit for force, okay? While for couple, yung tinatawag nating couple or moment, ang magiging unit na po natin dyan is the kilonewton meter, newton meter, newton mm, or depende kung ano ba yung ginamit na unit for the distance. Meron ding pounds per feet or pounds per inches. Bakit po ba natin napapalabas yung mga ganong unit? Ano po ba yung ating formula for moment? Hindi po ba yun yung force times distance? So therefore, kung ano yung unit ng ating force, imumultiply lang natin siya sa unit ng distance. Okay. So, if we are going to see the example here, meron tayong dalawang force and then yung one couple. Ngayon, ano po ba yung pinapahanap? Replace the force couple system with force acting at A daw. Okay, so let's just check paano ba natin mapapalitan daw yung force couple system with force acting at A. Ano ba yung pwede nating ipalit doon? So, pwede natin siyang gawin na lahat po ay iikot doon sa A. So, ano po ba yung topic natin na papaikutin natin lahat ng forces sa A? So, we have the moment kasi yun yung may force times yung kanyang distance. So, gawin muna natin lahat ng kanilang mga forces ay lalagyan natin ng kanilang x and y component. Okay, so para mas madali na at least yung i-multiply natin is andoon na lang sa, or yung ipag-add na lang natin is directly na convert. So, paano natin ulit makukuha yung x component ng 50 kilonewton? It's the 50 cosine 25 degrees. Bakit 50 cosine 25? Kasi nasa with respect to x-axis. So, we have 45.315 kilonewton. For the y-axis, we will be having 50 sine 25 degrees. Bakit 50 sine 25? Dahil yung kanyang theta ay naka with respect to x-axis. So, balikan po ang components if nalilito pa din po hanggang ngayon. Pero supposedly, dapat at this moment, hindi na po kayo nalilito kung paano tayo nag-convert ng components. Okay, next, we have the 100 kilonewton. So, i-breakdown lang natin ang kanyang x and y component. So, for the y component, 100 sine 35 dahil naka with respect to x-axis ulit siya. So, meron tayong value na 57.358 kilonewton. Next is, for the x component, we have 100 cosine 35. May value tayong 81.915 kilonewton. Okay. So, since na-convert na natin lahat, ang gagawin natin is to moment all the components papunta kay A. So, paano ba natin gagawin lahat yan? Meron tayong tinatawag na momentum sum or yung moment mismo. Momentum sum. Yun yung M at point A is equals to summation of all forces times yung distance nila. Assume na ang clockwise ay positive. Okay. So, para mahanap natin yan, isa-isahin natin lahat ng iikot papunta kay A. So, M point A.
meron tayong Y component. So, since si Y component ng 50 kN ay nag-act sa same point or same line ni point A, ibig po sabihin, hindi na po natin siya i-include kasi po, kahit na i-include natin siya, yung kanyang distance ay 0 dahil wala pong perpendicular distance, ibig po sabihin 0 lang din po yung kakalabasan niya. So, kakancel na lang po natin yan. Next, we have 45.315 kN. So, ito, iikot po siya papunta kay point A. Meron po siyang perpendicular distance. Ngayon, paano natin siya isusulat? Paano ba ang ikot? We have this one, clockwise. So, sa assumed direction natin, clockwise is positive. So, positive 45.315 times yung kanyang perpendicular distance, which is, sabi niya is 1 by 1 daw yung box. So, 1, 2. So, we have 2 meter. And then, ano pa ba? We have the Y component ng 100 kN. So, makakaikot naman siya kay point A dahil meron siyang perpendicular distance. Kaya, possible siyang maisama. Pero, ang ikot niya is negative kasi counterclockwise. Kaya, negative 57.358 times yung kanyang perpendicular distance na 4. Next, we have the 100 kN, 81.915. Pero, si 81.915 ay nag-a-act sa same line ni point A. So, same dito sa case ni 21.131 na magiging 0 ang kanyang moment dahil po walang perpendicular distance or hindi naman po siya iikot, makakaikot doon kay point A. Okay. So, hindi na po natin include. Next, we have the 300 kN meter. Ma'am, ano pong gagawin dito? Sorry. Naka-ano na po siya, naka-couple. So, pag may nakita po kayo na ang unit is kilonewton meter, it's either i-add or ima-minus nyo lang po siya based doon sa ikot ng mismong couple na yon. So, in this case, ang ikot po niya is counterclockwise. Diba? Counterclockwise. So, sa assumed direction natin, negative po yung counterclockwise. Kaya, less 300 lang po tayo dyan. So, kung i-convert po natin yan, 45.315 times 2 minus 57.358 times 4 minus 300, ang kakalabasan po natin is negative 438.0, 0.802. Ang unit is kilonewton meter. Kasi, di ba, ito is kilonewton times meter. Ito din, kilonewton times meter. While for this one, kilonewton meter na yung unit niya. Therefore, since add and subtract lang naman tayo dyan, same unit ang mag-a-apply sa lahat. MA, negative 438.802. So, ano bang ibig sabihin nitong negative dito? Ibig pong sabihin lang, wrong assumption lang yung inassume natin kanina. Therefore, ang magiging final answer pala is 438.802 kilonewton meter. Nang ikot niya is counterclockwise. So, ganun po natin sinosolve ang kapag sinabi niya na replace the force couple system with force acting at A. So, ma'am, bakit po ganun? Kilonewton meter naman po siya. Hindi po ba force pa din po ang kinoconsider as force pa din po naman siya? Okay. So, I hope you understand kung paano natin kino-compute, especially yung may mga kino-consider na or may kasama ng couple sa ating force system. So, if ever you have a question, please do message me and have a good day. Thank you!